Magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Alam nyo ngayong umaga, papakita ko sa inyo yung result ng bagyong Nika dito sa amin. At nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi ligtas lahat yung mga alaga ko kahit na basang-basa sila. Hindi mo alam kung saan manggagaling yung tubig at napakalakas talaga ng bagyong yun. Nagpapasalamat pa rin ako kasi kahapon lang itlog pa rin sila. Nabawasan nga lang yung production, big sabihin bumaba yung production, pero nangitlog pa rin sila. At ngayon may may mga agang nandyan sa nesto. Tsaka nakakuha na ako kanina ng isa, kaninang nagpakain ako. So, itong bahay nila ngayon, nilagyan ko ng ng mga karton na kahapon. So ngayon papalitan ko itong karton. Kasi nagputik talaga dito sa loob. So naawa ako sa kanila kaya naglagay ako ng liter dito sa tapakan nila. Yung mga scrap na mga karton ganyan. Bumili ako talaga, sinadya ko bumili ng per kilo para maiunat dito sa tapakan nila. Pero mabuti na lang itong mga ito hindi sinipon, as in basang-basa sila, madilim na. Naglilipat kami ng mga manok sa brooder na alam niyo. Tsaka ito napiga yung na daganan ng kahoy. Hindi ko na kasi siguro may papakita kasi nga hindi ka makapag-picture, hindi ka makapag-video sa kasalukuyang bagyo. Pero nakita ko mismo yung pagdagan ng yung pagbuwal ng santol bangkok namin na napakalaki nung pang high school kami na puno yon, napakatayog ang laki ng puno. So ito nandun sa brooder, na lang namin nung tumigil ang hangin, sinungkit na lang namin, sinira namin yung brooder na kinalalagyan niya na brooder at the same time growing pen. Sinira na lang namin para makuha namin sila. So dito sa labas, wala nang yan, nandyan yung yung isang cockerel ko, yung 103 days yun eh. Wala pa, hindi, bata pa yon. So inilipat ko na dyan kasi kahapon, nag-start ng mag-clearing kami. Kung makikita nyo, itong mga putol-putol na mga sanga na yan, mga sanga na yan, may mga tusok na may mga nakadagan dito sa brooder ko na to. At ito naayos na lang, pati warik ito nung isang araw nung bumabagyo. Kaya nung nakita kong nabuwal yun nakita kong nabuwal itong santol na to. Napakalaki nito, tingnan niyo ang haba niya hanggang doon sa sa laying house nila, sa breeding house. Umabot doon, pero pasalamat ako kasi sinalo siya ng puno ng mangga. Ayun hanggang ngayon nakaipit Ayan, puno ng mangga. Hanggang ngayon yung mangga ang support niya. Tapos ito hindi kinaya ng yung yung beetle nut. Ayan nalaglag yung mga bunga niya. Hindi kinaya ng beetle nut na ang tangkad nito. Nabuwal din siya. So nadaganan din yung basta nagpatong-patong sila yung mga chestnut namin dito, itong chestnut dito. Yan, na sinakop ng sanga niya. So pinutol na lang kahapon. At saka meron dito sa tuktok ng So tuloy pa rin ang clearing ngayon. Kagabi lang nagkaroon ng kuryente. So bali 2 araw na wala kaming contacts sa mga namin, relative namin, mga kaibigan, walang contact. So kagabi lang. So itong brooder ko na isang dito, ito yung ito alam nyo, hindi ganun pa lang pakiramdam ng ganun pa lang pakiramdam na makikita mo yung mga alaga mo na pakiramdam mo mawawala na silang lahat. Ito nung nakita kong nabuwal ito, kasi nakatayo ako diyan sa labas diyan sa may kusina namin. Inaabangan namin ng kapatid ko kung mabubuwal na itong santol. Ang haba nito, nandun sa likod ng bahay namin. Yan sa likod ng kusina. So, inaabangan namin ng kapatid ko. Nung makita kong mabuwal na, umiyak na ako. Yung pala ang pakiramdam ng kasi hindi ko inisip na lugi na ako, hindi yun ang naisip ko. Ang naisip ko, yung mawawala lahat yung mga kitty ko na yung mga crossbreed. Sabi ko, kawawa naman sila. So iniyakan ko talaga, kaya sabi ng kapatid ko, huwag mong iyakan.
Ay, oo, totoo. Tapos yung kapatid ko, sabi niya, tumiwarik yung isang brother mo nung medyo tumigil yung hangin at saka ulan. Tiningnan niya itong brother na ito. Kaya nakalapag na diyan sa nakalapag na diyan sa lupa kasi devastated talaga yung yung patungan niya. Nakatiwarik. So, dinukot ng pinsan ko dun sa likod. Sinira niya yung likod para madukot niya yung 3 pulet na nandun sa breeding pen ngayon. Pero, lesson learned, alam nyo, kailangan pala malakas talaga ang loob mo pagka ganitong may mga, yung dinadaanan, no? Yung mga sakuna, ganyan. So, pero hindi mo maiwasan din na talagang iiyak ka kasi nga, makikita mo yung mga alaga mo na parang, na lang, wala silang kalaban-laban, madadaganan ng malaking puno. So, meron pang paper tree dito, ayan, pinutol na kahapon. As in, marami kaming mga i-clear ngayon. Ito, ang dumi-dumi pa dyan sa tuktok kasi nga, yung puno ng mangga, wala na yung nito. So, yung puno ng mangga, yun yung unang dinaganan ng santol. Kaya, tumusok ngayon yung tumusok yung sanga niya dyan sa taas. Ayan. Ayan, kaya butas na ngayon itong bubong nitong isang brother ko. Kaya yung lumipad na alam niyo yun, mano na lang ako. Yung lumipad na clear yung galba na clear na nandun sa salas namin lumipad. Ito na yung inilagay namin kahapon para ito yung sasalo sa tubig ngayon na tumutulo. Tapos nilagyan ko na rin ng tarpaulin dito sa taas para hindi sila mababasa. So, eto na ngayon yung mga kiti na 60 days old na, 2 months. Ito na yung mga kiti ko na crossbreed ng RIR at native hen na 2 months old. At nagpapasalamat ako kasi itong 11 na ito, masigla silang lahat. Kahit na naanggihan din sila, nabasa kasi natanggal yung takip nila doon sa side ng brooder noon habang bumabagyo. Nung inilipat ko sila, pa rin, masisigla sila hanggang ngayon. Kaya natutuwa ako kasi alam niyo, ang bait talaga ng Diyos. So yun yung hindi ko nakakalimutan talaga ang magpasalamat sa Diyos kahit na man yung problema dumarating at yun din sana ang huwag kalimutan ng mga ibang tao na kahit na may mga problema, pasalamat pa rin dahil lahat ng bagay may purpose yan. Kaya niligtas pa rin ng Diyos yung mga alaga ko. So hindi niya papayagan na mawawala na lang sila ng walang kalaban-laban. Ito na ngayon yung kalilipat ko na actually 3 days na ito ngayon pero pinalampas ko nga ng isang araw dun sa dun sa breeding pen na nandun sa baki. Pero nung nakita ko na wala na yung isa, nilipat ko na dito kaagad kinaumagahan kasi pag patatagalin ko pa mawawala yung baka maubos sila. Kahit na may ambon-ambon pa ganyan, naglipat na ako talaga. Kaya nagpapasalamat ako na ito yung yung result ng crossbreed ng RIR ulit. So the same nanay ito rin yung nanay ng mga nandun na 2 months. At pareho din yung tatay nila na RIR. 'Yan. So pagka wala nang bagyo kasi may offel pa, may susunod pa raw na pipito. Hindi ko alam kung totoo yung pipito pero yung offel may na naman reminder yung may alert na namang dumating. So hindi ko alam kung saan tatama pa kasi wala pa akong nakikitang mga balita. Inuuna pa namin tong mga paligid namin. Yun. Tapos ito naman ngayon yung cockerel ko na nilipat ko. Ito na. Hello, kumusta ka na? Ito yung cockerel ko na nilipat ko. So naawa naman ako kasi double wall itong brooder na to. So pag mainit, baka mainitan masyado. So ililipat ko pa rin sa dati niyang cage pero ililipat ko na yung cage niya sa ibang lugar kasi pag nag-clearing, magpapa-change so kami ng santol na nabuwal baka madaganan pa. So dito muna siya pansamantala
At kung makikita nyo, itong brooder ko, dati may nakayungyong dyan na bayabas. Ngayon, putol na ito. Pinutol na. Kasi nga, dumagan dito sa tuktok ng brooder na to. Kaya, kung makikita nyo, tabingi. Tabingi na. So, hindi maganda, tabingi na yung tayo, tindig ng, ng brooder na to. Nakaano na yun yung paa niya. Ayan, Kaya, maraming yan. Di ba nakatibingi na yung yung paa niya. So anytime na may malakas na bagyong darating, kaya mamaya aayusin pa namin 'yan. Kasi tingnan niyo, mas mababa yung parte na yan, pataas 'yan. Mas mababa. Tapos ito yung chesa. Dati nakayungyong din 'yan, pero nabuwal na. Nakatindig yan dati, pero ngayon nakaslant na siya. Kaya ang dami pa rin. Ito pa rin ayan, ito pa rin beetle nut na to. Itong beetle nut na to pa rin, nakaslant na, tingnan nyo. Ayan pinatungan ng ng santol. So itong santol bangkok na to, napakahaba. Ayan bali yung brooder ko talaga. Ayun nakadundo na yung bubong niya. So hindi ko matatanggal, hindi ko ma-repair ang brooder na yan hanggang hindi na chainsaw itong santol bangkok na to. Kaya ayan, ang haba ng puno niya hanggang doon. Ayun yung niya, malapit sa kusina namin. Kaya wala yung mga basta ang dami. Hindi mo ma-describe. So dito sa amin kasi parang gubat, 'di ba? So makikita mo dito. Ayan parang ito ayan 'di ba? Ang daming sakang naputol. Ayan yung akasya namin doon sa likod. Ewan ko, dumagan yata sa isang bahay. Naputol na yung matangkad na ewan ko kung anong pangalan ng puno na yan. Basta puro parang mga puno ng gubat yan. Kaya marami pa kaming gagawin. Kaya isisingit ko lang siguro ang pag-upload na lang mamaya. Kasi daming gagawin. Maghapon na naman kami siguro dito. Meron pa rin isang inahin na naglilimlim ng cross din ng RIR na rooster. 14 eggs ang nililimliman niyan. So sana hindi magiging malakas na naman ang bagyong Ophel para naman sumaya naman ang paligid. Kasi hindi pa kami tapos na mag-clear. Meron na namang bagyo. So hindi ko alam kung saan tatama. Kaya yun na lang, dasal na lang. So hanggang dito na lang muna. At salamat sa inyong lahat. Salamat sa support, sa panonood. Tingnan nyo, merong manok ang kapitbahay. Tingnan nyo, nakakalat ang manok nila. Kaya lagi kong binubugaw yan. Ito yung beetle na to. Napunta sa kapitbahay. At muna kami, magki-clear muna kami ng maaga. Kasi tingnan nyo naman hindi ganito karumi ang paligid ng poultry ko pagka yung regular basis, regular days. Ito kakaiba, pang 3 araw na namin ngayon na nagki-clear. So dun sa harap tapos na yung mga mangga na naputol lahat. Pero dito sa likod ito yung napakarami talaga kasi punong-puno nga ng puno dito, punong-puno ng punong kahoy. So next time ulit hanggang sa susunod. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At sana pakishare pa rin ang video ito at pakishare ang YouTube channel ko. At salamat sa mga nag-share nakita ko may konti may konting nag-share. Sana dumami ulit ang nag-share doon sa mga video ko. So hanggang dito na lang at sana pagpalain tayong lahat.